Kath and Alden may pag-asa pa sa pag-ibig kahit rentahin ng mga kasembreros. Tapos ito si Hart at saka si Alden, magsasama yata sila sa project mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, nag-post mga kasembreros no, si Ma'am Tracy Garcia. Kasama niya dito si Alden. Tapos si Mama Ten mga kasembreros, may niluluto na naman silang project siguro. After or kasi 'di ba si Alden kahapon ay nagsimula na ng kanyang exercise no, or training sa triathlon mga kasembreros. Pero dito ay may pinost si Ma'am Tracy Garcia kanina na isa sa mga bosses ni Alden sa GMA Sparkle Artist Center. So 8 hours ago, yung pinost niya sa kanyang Instagram account, work and play, sabi dito ni Ma'am Tracy Garcia. Tapos kasama niya dito si Laysam, of course, no? Hindi ko lang alam, parang yung picture sa likod parang si Ma'am Catherine, no? Yung naka-red or naka-pula mga kasembreros. Hindi ko lang alam kung kumain lang sila dito or meron kasama dito si ito pala si Shelly Conde. Kasi dati parang nagdito ako. Si Ma'am Tracy Garcia yung naka-brown, tapos si Ma'am Shelly Conde yung yung isang babae. Hindi ko na alam kung gagawa sila ng shoot or endorsement video mga customers no, or commercial ad. Pero aabangan natin yan no sa mga susunod na mga araw or posts niya no, ni Sir Alden mga kasembreros. Tapos congratulations no, grabe yung Stars on the Floor mga kasembreros ng 38.3 million parang reach yata ito mga kasembreros no. Tapos ito yung feedback 38.3 million, grabe. Yung hashtag na Stars on the Floor is back, 17,700 yung engagement. Tapos grabe, congratulations Pops Alden. So hindi nakapagtataka ito kasi trending sila sa Twitter no, nung Sunday mga kasembreros. So talagang iba yung impact ni Sir Alden, and especially no yung Stars on the Floor na tumitrending ang peg ni Phenomenal Box Office Cinema King at ng buong production ng Stars on the Floor. Tapos kahapon si Edgar Francisco nag-post siya no, doon siya sa McDo ni Alden. The contemporary design of McDonald's beautifully preserves heritage by blending classic architectural elements with trending style where the old meets the new in one harmonious space. So yun nga no, yung McDonald's ni Alden. So ang daming likes 113 mga kasembreros. So si Edgar Francisco. So napadalaw siya doon no sa tawag dito sa McDo ni Soiti sa Santa Rosa Bayan sa Laguna. So bihira makapunta doon si Alden. Kung pag nakapunta yan doon ay talagang nilalasap niya ang moment. Tapos ayun, maraming salamat kay Balita Beat 19 hours ago. Pinost niya yung ating thumbnail na OMG Kath then ang tunay na nag-date sa Valentine's. So ito mga kasembreros, lilinawin ko ang ating title at saka thumbnail minsan kapag may question mark, hindi yun confirmed. Okay, marami kasi ang nagtataka na naghahanap sila ng ganto ganyan. So lilinawin ko lang po kapag sa title natin, for example, may title, may question mark, no, may tandang pananong. Kung sa ating thumbnail may tandang pananong, may question mark, ibig sabihin po to be confirmed po yan mga kasembreros. So kung kaya I humbly ask no sa atin pong pangunawa na yun po no, kapag may question mark yung ating title, pero kapag exclamation point or yun siya mga kasembreros no, talagang confirmed yun, or sometimes breaking news no, ganun po siya. Pero may question mark ay to be confirmed po yan mga kasembreros. So may iba kasi na asa na yung ganito, asa na yung ganyan. So intindihin po natin maraming salamat po mga Kathinatics at saka Don Belnatics na rin sa pasabog. Isang nakakaginbal at malaking kasinungalingan ang kumalat na post tungkol
sa date ni na Mayor at Catherine dahil dito ay imbento lang. Gulantang sikat ng tambalang Catherine pala ang tunay na nag-date ng palihim. So, ito po ay post ni Balita Beat, no? Maraming salamat po sa pagpo-post Balita Beat. Tapos, may isang post dito, nirequote nila yung sinabi ni Alden. Naka black and white yung picture dito mga customers. If I'm not mistaken, picture niya to sa Stars on the Floor. Na kung saan ay of course no, igop-igop si Soy Team. Sabi niya dito ay kahit anong bait mo, hindi mo mapipilit ang ayaw. Kahit makisama ka na magpakabuti ka at ibigay mo na lahat ng respeto, kung ayaw talaga nila sa iyo, may masasabi at masasabi pa rin sila. Dumarating sa punto na mapapagod ka na lang. Kaya piliin mo na lang ang sarili mo, gawin mo ang alam mong tama para sa iyo. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa mga ayaw at ayaw ka naman tanggapin. So ako medyo hindi ko narinig to na sinabi ni Alden mga kasembreros, no? Pero kung may interview, sana narinig ko na sinabi niya to ay mag-a-agree ako. Nevertheless, no, maraming salamat pa rin sa pagpo-post, no. Hindi ko na alam, parang hindi ko na sure kung kanino galing to. Hindi ko na screenshot yata yung tabi dito yung mismong uploader. Ito, nakakatuwa to, si Ken ng Ken Creative Designs. Nagpa-picture siya, no, kay Charis Solomon, na isa sa mga komedyante na artista ng GMA mga kasembreros. Si Charis Solomon, 44 minutes ago, may biglang bumisita sa bahay. So magpapagawa rin siguro siya ng ng disenyo si Ma'am Charis Solomon, na sobrang bait din po, no. Sa Bubblegang ito no. Napakagaling na komedyante. Nasa Bubblegang Pipito Manoloto. So ganoon siya mga kasers. Grabe na yung kwento nito. Narinig ko yung isa niyang interview na nung time ng pandemic. Grabe, di ba, nag-live selling siya sa TikTok. Kasi nga sobrang hirap. Yung mga gamit niya and so on. Tapos ay blessing sa kanya yung naging part siya ng Pipito Manoloto talaga mga kasembreros at saka Bubblegang, no. At saka meron pa silang isang segment kasama si Buboy Villar mga kasembreros, naalala ko lang. Tapos ito, next item natin, yung Showbiz Entertainment. Kahapon nag-post siya, no, ng picture ni Alden Richards, nina Alden Richards at Gabby Garcia. Doon nga sa kanilang hosting sa Circle of Excellence sa BDO 2026 mga kasembreros. Look, Asia's multimedia star Alden Richards and Kapuso It Girl Gabby Garcia take on hosting duties at the BDO Circle of Excellence 2026. So yun siya na mga kasembreros, nakakatuwa lang kasi ang daming nagpi-feature sa kay Soiti, no, pambansang Bay. Tapos 15 hours ago, yung Stars on the Floor na picture, no, ni Alden at saka Ma'am Marian, Coach Jay at Raver Cruz ay pinost din ni Kath Mark Rahel or RGL Taton mga kasembreros. So that's 15 hours ago. Nakaka good vibes kasi dumarami. As in trending sila, no. Late ko lang nalaman na trending sila. Tapos 16 hours ago, ayan, Beautiful Vice, maraming salamat. Pinost niya yung ating thumbnail na yun nga, no. Question mark ito Kath, may natanggap na flowers ngayong Valentine's. So ganoon siya, no. Gulantang, walang nakapaganda sa balitang may natanggap na bulaklak si Kath ngayong Valentine's Day. Nakakashock. Ang tulay ng Kath din ay nagpapatunay na kanilang matibay na relasyon bago ang malaking pasabog ni Alden bukas. So ito po ay before or nung Valentine's Day pa mga kasembreros na pinost po natin. Tapos, next item natin, ayun, so isa sa mga major items natin mga kasembreros, maaring magsama, no, si Alden at saka si Heart Evangelista sa isang project. Yun nga yung Code Gray mga kasembreros. Nag-post dito ang Kapuso Forever 6 hours ago. Sigaw ng mga fans, Harden or Heartden. Power directors on deck. Now, Direct Mark de la Cruz at the Direct LA or La Madridejos join forces for Code Gray, the upcoming GMA Prime medical drama series. So kung series din pala itong Code Gray, hindi siya sa prime time, no. Aabangan natin kung ipapalabas ba siya sa Netflix
or sa ano mga ibang platform mga kasembreros. So baka yun din kasi kapag series hindi siya sa prime time, ay maikli lang siya mga kasembreros. So para ngayon yun yung uso, no, series na lang mga kasi kagaya ng Summon Someday, no, series na lang to give chance naman sa iba. So parang yun na yung labanan kasi nga according doon sa research ay or parang according sa statistics ng Netflix, mas gusto na ng Pinoy ngayon yung hindi nagtatagal masyado. Like yung mga 80 episodes, no, ay parang nababagot na sila. So kung kaya yung Love Siargao ni na Alden ay 26 episodes lang siya mga kasembreros, no, na isushoot nila sa Siargao dito sa Surigao del Norte mga kasembreros. Yon, tapos major item natin, may pag-asa pa sa pag-ibig, no, kahit rentahin na. Ang idea na ito ay nagmula, no, dito sa pinost ng isang article kay Ma'am Catherine at saka kay Bea Alonzo, na kung saan ay parang nagtatanong siya dito, no, na may pag-asa pa ba or parang hope, no, sa pag-ibig. Si Ma'am Bea Alonzo meron na siyang fiancé, so parang ikakasal na nga itong si Ma'am Bea Alonzo parang yun na lang yung kulang mga kasembreros. So siguro may engagement ring na rin. Pep, no, pinost ito ng Pep 4 hours ago. Papabor pa ba ang pag-ibig para kina Catherine Bernardo at Bea Alonzo ngayong Year of the Fire or Year of the Fire Horse? Feng Shui expert speaks up. So ito kasi related ito mga kasembreros sa Feng Shui na naman, no, by Coach Johnson Chua or Chua naman. Chua ba to? Yeah, Chua mga kasembreros. Ito po ay dito parang ano lang niya, parang may babala or may warning din siya mga kasembreros, no. Sa kay Ma'am Catherine, kay Bea, kay Barbie at iba pa mga kasembreros. So nasabi naman niya dito na ito po ay yung Feng Shui ay parang ano lang din, parang gabay na hindi siya yung dito parang sasabi niya dito na yung malas-malas, so wala rin ng ganun mga kasembreros. So yun, so parang iniisip ko kung i-play ko ba ito mamaya mga kasembreros or hindi. Pero yun ang ano niya, pero generally speaking, tayo naman ay talagang dapat mag-ingat, no, lahat tayo ay dapat mag-ingat mga kasembreros. Kung pinag-iingat niya si Ma'am Catherine, si Ma'am Bea, si Ma'am Barbie and so on mga kasembreros, ay lahat naman tayo ay talagang dapat mag-ingat mga kasembreros. Kasama pa dito sa mga binalaan niya or winarningan niya na mag-ingat mga kasembreros ay sina Heart, Evangelista, si Dingdong Dantes at saka si Marian Rivera mga kasembreros. So lahat naman tayo dapat mag-ingat so ano na yun, parang given na yun na dapat tayo ay magkaroon ng extra and careful na pag-iingat mga. So itong si Coach Johnson Chua, no, ay naging parang Feng Shui expert for 23 years. So ito yung kanyang sinasabi dito mga kasembreros. So yun, hindi naman tayo naniniwala dito, no. We believe more sa plano ng Diyos mga kasembreros. So ito ay ano lang, no, as a sign of warning na at reminder para sa bawat isa mga kasembreros. Dito kasi tinatakal niya pa yung mga lucky color, pwedeng favorite color pero siguro lucky color ay yun yung medyo tagilid tayo, no, kasi kunwari wala kang gantong kulay, so kailangan mo talagang bumili. Kung wala ka namang pera, wala ka namang pambili siguro. So parang ganun yung point natin dito mga kasembreros. So lahat na lang tayo ay manalangin, no, magtrabaho at saka of course mag-aral ng salita ng Panginoon mga kasembreros, so that meron tayong gabay at saka kaalaman mga kasembreros kung ano yung talagang kalooban ng Panginoon. So when it comes to to trentahin na, may pag-asa pa of course, no, sa pag-ibig sina Alden at saka si Kath mga kasembreros, kahit na trentahin na. Yung iba nga dyan 40 na 40 na mga kasembreros ay nagpapakasal pa at nagkakaasawa mga kasembreros. So walang limit sa pag-ibig mga kasembreros. Sa babae lang of course, no, pag 30s na medyo yung panganganak, no, doon na medyo challenging mga kasembreros.
So kung kaya siguro pag si Ma'am Catherine ay magkakaroon ng jowa for like 32 years old, 31, no, ay talagang medyo challenging na yung kanyang panganak, mga kasambreros. So, pero syempre, no, choice nila yon, mga kasambreros. Pero tayo ay waiting lang, no, sa pag-ibigan ng Kathden, mga kasambreros. The wedding of the decade talaga, no, ang kasalan ng dekada, no, ang Kathden, mga kasambreros. So, lahat tayo ay mag-aabang at magdadamit tayo ng pang-abay sa online. Kinakasal siya tapos tayo nakaabay sa bahay natin. So, ganun, parang naki-attend na rin tayo, mga kasambreros. Tapos, parang na-feature dito yung yung mga batikan at magagaling na actress, mga kasambreros, sa present generation. So, dito ay na-feature at magkakatabi sina Nadine Lustre, si Catherine Bernardo, sino ba tong isa? Si Julian Santos, si Janine Gutierrez. Parang yung isa dito ay si edited kasi ang picture nito, mga kasambreros eh. So kung kaya kung kaya medyo nag-iba-iba ng konti yung texture ng kanilang mga mukha. Pero yun, parang ang gustong sabihin dito ng nag-post ay yung mga magagaling at saka marami yung achievements, no, ng mga actress na ito, mga kasambreros. So, actually, yan lang sa ating Kathden items. Sa Don Bell naman, lumabas na pala or uploaded na yung teaser ng bagong pelikula. Grabe, no? Ang bilis pala, no? Tapos, ang director pala dito ay si Direk Cathy din po, mga kasambreros, no? So, ibig sabihin ay tago sa puso din itong pelikula or bagong movie ng Don Bell, mga kasambreros. Yung title niya ay Tayo sa Wakas, no? Tapos yun, naglabas na sila ng teaser. Tapos ay dito si Direk Cathy yung director. So pero abangan natin. Parang yung nangyari dito, parang unang-una parang masaya sila. Tapos ang kulit dito kasi parang na-topic nila yung corruption, no? Kulong na yan, mga kurakot. So, ganun yung sinisigaw nila dito sa, kunwari, nagra-rally din sila, mga kasambreros, na against the corrupt government. So, yun yung isa sa mga tumagos sa akin din, maliban, of course, sa kwento ng Don Bell, mga kasambreros, dito sa kanilang bagong movie. Tapos, pinost din ni Ma'am Bell sa kanyang Instagram yung guesting niya, no, sa Wish Bus. No, parang kumanta yata siya dito, mga kasambreros. Tapos yun, ang cute lang ni Ma'am Bell dito eh. So hindi ko lang alam kung ano yung kinanta niya dito. Pero tapos yun, nagulat din ako na kumakanta rin pala siya. Congrats, no, sa Don Bell. Ang bilis, no? Ang bilis na ng kanilang dito, ng kanilang pag-shoot or pag-tape, mga kasambreros. So ang abangan na lang dito ay ang premiere night, no? Or else magkakaroon pa sila ng mall tour. Pero palagay ko hindi na magkakaroon ng mall tour, no? Diretso premiere night na, mga kasambreros. Pero abangan natin to rin, no, kung gusto niyo pong panoorin, mga kasambreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden at Don Bell items, no? Team Panatag tayo. Wala akong ipi-play. Sige. So, pakinggan natin ang salita ng Panginoon at isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Napaka-amazing po ng Word of God natin, mga kasambreros. Ang title natin ay Hindi Ipagkondena. Medyo malalim, no? Romans chapter 8 verse 1, There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Napakaganda ito, mga kasambreros. Yung mundo, sometimes kinakat ito, no? Wala na daw condemnation kay Lord Jesus Christ. Pero may karugtong kasi, no, sabi dito, who do not walk according to the flesh. So yung flesh, mga kasambreros, ito yung mga immorality, yung pride of life, yung lust of the eyes, yung kayabangan, yung kapapainggit, selos, no, yung mga when we talk about immorality, so under the umbrella of immorality, yung hindi moral, okay? Kung magpapag immoral behavior, kunwari yung pangalunya, nung nagkakaroon ng third party sa isang mag-asawa, may mga pumapasok na mga third party, for example,
yung pride of life, yung parang gusto mo ng parati, may yaman, kayamanan, material things, ganito. So marami yun sila mga kasmes, yung mata natin nagkakasala, no, sa kung anong pinapanood at saka tinitingnan natin, yung isipan natin, no, yung flesh, kumaga pa, they walk according to those immoral standards or immoral ways mga kasembreros. So, but according to the Spirit. So, yun siya, no? Walang condemnation dun sa mga taong naglalakad or namumuhay ayon sa Espiritu ng Diyos, mga kasembreros. Alam nyo, napakahirap to kasi nasa flesh tayo, di ba? Nasa laman, no? Kasi nga may bones tayo, may muscles tayo, may nerves tayo, may tissues tayo, may organs tayo, no? May mga skin tayo, no? Lahat ng parts of the body nasa flesh tayo, mga kasembreros. Pero you must be walking according to the Spirit of the living God. So when we walk according to the Spirit of the living God, ito yung pagsunod natin sa kanyang kalooban. We think more of the things that are heavenly, makalangit, no, according sa kalooban ng Panginoon, ano yung kanyang sinasabi sa Biblia. So we walk according to faith, mga kasembreros, and not by sight. So ganon siya, no? Which is definitely mahirap, no? Kasi sa isang, kunwari sa isang ilog, tapos malakas yung current, tapos mag-oppose ka doon. Kasi yun ang mundo ngayon, no? Talagang kung anong uso, ano yung trend, ano yung viral, talagang yun din yung ginagawa ng karamihan. So minsan kapag mag-oppose ka, pag gagawa ka ng kalooban ng Panginoon, which is opposite at saka kontra doon sa mga ginagawa ng karamihan, ay ikaw pa yung masama, no? Kung parang ikaw pa yung babatuhin nila. Kasi nga ikaw yung gumagawa ng opposite na ikinakasiya nila. No, masaya sila, yes. Pero ang question kasi doon ay kung tama ba yung kanilang ikinakasiya. Kasi pwede naman tayo maging fulfilled, maging satisfied, maging happy, maging joyful, mga kasembreros, na tama yung ginagawa natin. So marami kasi ay nasisiyan sila. Pero mali naman pala yung source ng kanilang happiness, mga kasembreros. Well, you can be happy, pero yung joy kasi, yung kagalakan, iba kasi yung masaya sa galak or kagalakan, mga kasembreros eh. Happiness and joy, mga kasembreros, magkaiba yun sila. So joy comes from heaven, comes from God. Yung happiness may be worldly, no, galing sa paligid natin. So pero kapag may joy ka, hindi may iwasan maging happy. Kasi parang kapag yun yung top 1, top 2, so parang ganun, number 1, number 2. So number 1 yung joy, tapos number 2 yun. Parang kalakip na siya. Parang knowledge and wisdom. Wisdom galing sa Panginoon. Knowledge is more on from worldly intellect, mga kasembreros. Pero sa wisdom kasi, magkakaroon ka ng knowledge kasi magkakaroon ka ng, gagawa ka ng research, gagawa ka ng pag-aaral sa salita ng Panginoon, and so on. Kung ano mang trivia or mga facts and information na kailangan mong pag-aralan. So, ganun siya. Parang package na siya doon, mga kasembreros, na hindi ka pwedeng magkaroon ng knowledge, hindi ka pwedeng magkaroon ng wisdom na wala kang knowledge and understanding. So ganun siya. So parang ang joy, no, hindi ka pwedeng magkaroon ng joy na walang happiness. So ganun siya kasi package na siya doon, mga kasembreros, no. Medyo malalim yung atin, no? Pero ganun po siya, mga kasembreros. This powerful verse found in Romans chapter 8 verse 1 reassures believers that when we are in Christ Jesus, there is no condemnation awaiting us. So yung pagkondena, ang condemnation, mga kasembreros, parang pagkanulo, no, parang ganoon siya, mga kasembreros, na parang kapag tayo ay nakay Kristo, hindi natin ugali yung mag-judge, yung mag-jump into conclusion na parang tayo yung magiging husgado, tayo yung mag-judge sa tao, mga kasembreros, kung kaya bawal judgmental. So we can advise, we can suggest, we can remind people, mga kasembreros, but not to the point na hinuhusgahan natin sila na parang tayo ba yung may-ari ng buhay natin, ng buhay nila, mga kasembreros. So hindi po natin ugali yun, no? Hindi natin yun role o hindi natin yung responsibility bilang mga mananampalataya ni Kristo. So bilang mananampalataya ni Kristo, we can show kindness and love sa kanila by sharing the gospel, no, i-remind sila na ganito ganyan in a nice and positive way, mga kasembreros. Kasi we cannot win people by force or by obligation or heavy responsibility or burden sa kanila, or parang yun nga, no, ikokondina natin sila, ay ka makasalanan ka, ako hindi ako makasalanan. Parang hindi natin sila hindi natin sila mawi-win, hindi natin sila may invite sa church na grabe naman yun sila. So pag invite mo na, hindi man sila madadala sa church kasi nga ganun yung way mo na parang pinapamukha mo sila na how sinful and how dirty they are, mga kasembreros. So ganun po siya. So yan,
mauwin natin sila at may invite natin sila sa church kapag tayo po ay nagpapakita ng pagmamahal sa kanila by sharing the gospel of truth and nirespeto natin sila. So, ganoon siya mga customers. Kasi, kapag na-invite mo yan sila sa church, tapos magtuloy-tuloy sila, and then magba-Bible study, prayer, panalangin, and so on. So, mag-work ang Holy Spirit ng Panginoon na babaguhin sila mga customers by the grace and power of the Holy Spirit of the living God, mga kasembreros. So, it signifies that through our faith in Jesus, we are set free from the guilt and punishment of our sins. This verse emphasizes the grace and mercy of God, highlighting the redemptive work of Jesus on the cross. So it reminds us that our past mistakes and shortcomings do not define us or separate us from God's love when we are united with Christ. So ganun siya, no? Sa ibang tao, parang tinanggal na yung guilt, no? Tinanggal na yung kumapa yung sense na sinisisi mo parati ang sarili mo, sinisisi mo ang ibang tao. So parang ganoon siya mga kasembreros, no, na yung mga shortcomings mo dati, yung mga past mistakes mo, yung mga nakaraang nagawa mo na mali, no, na failure for example, or na kasalanan. So parang ganoon, no, tinatanggal na ni Lord Jesus Christ mga kasembreros. But not to the point naman na paulit-ulit, no, kasi hindi na yun, you are doing the same sin all the time mga kasembreros. Reflecting on this verse, consider the weight of condemnation that may burden your soul. What if you could release the burden or that burden and experience freedom in Christ, no? I-release natin. So ito yung gagawin natin mga kasembreros. I-release natin lahat ng burdens natin, lahat ng may guilt ka pa, no? Parang sinisisi mo pa rin ang sarili mo, sinisisi mo pa rin ibang tao, hindi mo pa rin sila napapatawad, or yung sarili mo, no? Hindi mo pa rin napapatawad sa kasalanan na nagawa mo 10 years ago pa, 5 years ago pa, 20 years ago pa, 15 years ago pa. So palayaan natin because it's a matter of choice, no? Kung lahat ng decision natin, lahat ng ginagawa natin sa buhay, choice po yan. If you wanted to be happy, then you will find videos and things and activities na makapagpasaya sa iyo, no? Kung gusto mong maging purposeful yung life mo, sumunod ka sa Panginoon, no? Choice mo yon. Kung gusto mo ng gantong kurso, choice mo yan, no? Kung gusto mong ganito yung maging asawa mo, choice mo yan. So, parang ganun ba, no? Kung kaya there's a power in choosing mga kasembreros. Kapag pumipili tayo ng mga desisyon sa buhay, ng plano sa buhay, it's really important to consider the outcome. Ano yung kahinatnan? Ano yung magiging resulta? Ano yung magiging product niya mga kasembreros, no? Consequences ba or blessings yung magiging resulta mga kasembreros. So tayo lang po yung inaantay na mag-choose, no? The phrase no condemnation is crucial. It signifies that for those who believe in Jesus Christ, the penalty of sin has been lifted. So yun yung penalty ng kasalanan mga sa mga naniniwala at saka mananampalataya ni Kristo mga kasembreros ay na-lift na, ibig sabihin tinanggal na mga kasembreros, na remove na siya, no? Na banish away mga kasembreros. To understand the depth of this, we must remember that condemnation implies a legal judgment of guilt and the accompanying punishment. So kagaya na mention natin kanina, no? Parang pag kinokondena mo yung isang tao, kinokondem mo yung isang tao, parang sinisisi mo talaga siya, no? Parang legal judgment mo mga kasembreros ng guilt or paninisi, no? Nagigilty ka, no, sa isang kasalanan na dapat ay pinapalaya mo na mga kasembreros. However, in Christ Jesus means that through faith in Him or kay Lord Jesus Christ, we are united with Jesus, and His righteousness covers us. This union with Christ is what absolves us from condemnation. So yung nagpapa-absuelto sa atin ng condemnation, ng pagkondena na ito or judgment na ito or penalty na ito mga kasembreros or guilt na ito ay kay Lord Jesus Christ. No, we have to be united. Sabi dito, this union with Christ is what absolves, no, nag-absuelto, nagpapalaya, nagpi-free sa atin from condemnation. So malinaw na malinaw mga kasembreros, it's not a mere human work mga kasembreros na todo effort tayo, ganito ganyan. So pwede naman, no, pero yung real freedom, yung spiritual freedom, yung real, yung tunay na freedom or kalayaan talaga from condemnation is through our Lord Jesus Christ. We have to be united. We have to establish a personal relationship or connection sa Panginoon mga kasembreros para tayo po ay ma-release. And tayo rin mismo, hindi tayo maging judgmental sa iba.
Okay? Pwede tayong mag-suggest, mag-remind, mag-advise, mag-share ng truth mga kasembreros without, without condemnation. Na parang ikaw na yung husgado, ikaw na yung hukom mga kasembrero. Mga kasembreros. Kumapa, sharing the truth in love, humility, and respect. No, ganoon siya mga kasembreros. Alright? So kung kaya hindi dapat tayo magkondina mga kasembreros, no? Pwede natin silang i-remind lang, no? With love, no? Share the truth in love. Sharing the gospel and the word of God in love mga kasembreros. Alright, salamat sa ating word of God ha. No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, at saka palayain tayo sa spirit of condemnation. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasunod. Paalam po.